Isang transgender ang natagpuang patay sa isang lodge sa Olongapo City. Ang isa sa posible di manong suspect, sundalong Amerikano, miyembro ng US Marines. 9 na taon na ang nakalilipas mula nung kinasuhan ng rape ng isang Pilipina ang isa ring Amerikanong sundalo sa Subic. Nagpaabot na ng pakikiramay ang American Embassy sa Pilipinas sa pamilya ng pinaslang na transgender. Nangako rin ang US Embassy na makikipagtulungan sila sa investigasyon sa krimen. Live mula sa Olongapo City, may report si June Veneracion. June? Jessica, kahit may pahayag na nga ang US Embassy na isang US Marine ang posibleng suspect sa pagpatay sa isang transgender dito sa lungsod ng Olongapo, ay wala pa rin kumpirmasyon ng mga opisyal ng PNP dito kung sino ba talaga ang suspect. Sa isa sa mga kwarto ng lodging house na ito sa Olongapo City, natagpo ang patay ang transgender na si Jeffrey Laude noong Sabado. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na nilunod sa inodoro ang biktima. Ang posible umanong suspect, isang dayuhan na huling nakitang kasama ng biktima sa isang disco bar di kalayuan mula sa motel. Sa screen grab mula sa kuha ng CCTV ng isang disco bar, makikita ang pababa ng hagdan ng foreigner. Nakasunod sa kanya ang biktima. Sa screen grab ng video mula sa isang source ng GMA News, makikita ang iba pang kasama nilang dayuhan. 3 o 4 daw ang magkakasamang foreigner na di umano'y gumigimik nung gabi ng Sabado sa naturang disco bar. Sa may hagdan, nakunan pang hinahalikan ng isa sa kanila ang kasama ng biktima. Nag-check-in ang biktima at kasama niyang dayuhan sa isang kalapit na lodge, baga alas 11 ng gabi. Matapos ang halos 1 oras, nakitang patay ang biktima. Meron kaming mga na-notice na mga injuries, especially doon sa mukha niya, tsaka rito sa part ng leeg niya at sa dibdib. Kaya may posibilidad na siya ay nano sa toilet bowl. Simula kahapon, tumulong na ang Naval Criminal Investigative Service o NCIS ng Amerika sa investigasyon. Ayon kay Olongapo City Mayor Roland Paulino, mismong taga-NCIS ang nagsabing naka-lockdown ang mga nakadaong na US Navy ship sa Subic Freeport bilang bahagi ng investigasyon. Matipid naman ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP dahil ang CIDG raw ang nag-iimbestiga sa krimen. Well, they have suspects on this. I think one of them was the male Caucasian. They are saying that is part of the participants to the FIBLEX. Sa isang pahayag, kinumpirma ng US Embassy na isang US Marine ang isa sa mga posible umanong suspect sa pagpatay kay Laude. Nagpaabot na ng pakikiramay ang US Embassy sa pamilya ng biktima at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad. Git naman ng grupong bayan, dapat manaig ang batas ng ating bansa. Ipinunto rin ng grupo na hindi dapat hayaan ng US government na gamitin ang Visiting Forces Agreement o VFA para bigyan ng immunity ang suspect o hayaang makatakas sa prosekusyon. Ayon sa VFA Commission, inaabangan pa nito ang opisyal na resulta ng investigasyon ng PNP. Kung sakali raw na Amerikanong sundalo talaga ang sangkot, Pilipinas daw ang may saklaw sa kaso. Pero matatandaang nakasaad din sa VFA na ang Amerika ang may kustudiya sa US personnel na may kinakaharap na kaso sa Pilipinas hanggang matapos ang paglilitis. Gayunman, kailangan tiyakin ng Amerika na ihaharap nito ang suspect sa lahat ng pagdinig. As embodied in the VFA, it's under Article 5, Sections Paragraph 6. The custody of a particular American or US serviceman involved in a particular case resides in the US military authorities. Nakipagpulong na si Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario sa US Embassy kanina. Ayon kay De Rosario, kapag karumal-dumal ang krimen, pwedeng hilingin ng Pilipinas ang custody ng Amerikanong sundalo. In the normal course of events, the US would have custody, but they would have to produce the suspect for court case system. But in the case of heinous crimes, we could ask them to waive custody, and so I suppose it will go in that direction. Jessica, pagtitiyak ng PNP, gagawin nilang lahat para maging airtight ang kaso nga ng pagpatay sa isang biktimang transgender dito sa Olongapo City. Umaasa naman ng PNP na magiging impartial
ang NCIS ay sinasagawa nilang sariling investigasyon. Jessica. June, nakaburol na yung biktima, no? Base dun sa mga video mula pa kanina na napapanood natin. Na-autopsy ba yung kanyang katawan, yung kanyang labi? Yes, Jessica, kasama nga yan sa lumalabas dito sa kanilang post-mortem investigation. Initially pa lang naman ito nakukuha ng Olongapo PNP na ang naging sanhi nga nung pagpatay o ng pagkamatay ay itong pagkalunod. Ang nangyari daw dito ay inungod-ngod dito sa inodoro ng toilet itong biktima at yun ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay, asphyxia by drowning, Jessica. Kasi importante nga palang pag-usapan yung mga detalye ng nangyari dahil sabi mismo ni DFA Secretary Del Rosario, kung hinus yung crime, pwedeng hingin ng ating gobyerno yung biktima para sa atin ang custody. Kasi kung hindi, according to the VFA rules, nasa kustodiya siya ng Amerika. Pero kung ganyan ang cause of death, asphyxiation due to drowning, tila inginudngod doon sa inodoro at yun ang ikinamatay, medyo doon pa lang napaka-gruesome na, no? Napaka-gruesome nga kung tutuusin. Kung makikita mo lang yung litrato nung biktima, Jessica, although hindi natin pwedeng ipakita sa publiko dahil kakaiba nga yung naging itsura nung transgender na biktima base dun sa mga nakalap na litrato ng mga investigador ng Philippine National Police. Pero ito'y paglilinaw lang, Jessica, request pa lang din, ano? Pwedeng mag-request ang Philippine authorities sa kanilang mga counterparts na i-turn over sa kanila itong suspect, kung ito nga talagang, although sabi nga ng US Embassy ay isang posibleng US Marine ang sangkot dito. Pero then again, request pa rin ito, Jessica, ang nakasalalay pa rin ang desisyon dito ay ang US authorities. Pero itong stage na ito, Jessica, ay pwedeng umabot pa rin naman daw kapag nasa korte na yung kaso, kapag nakapaglabas na ng let's say ng warrant of arrest laban sa suspect, ay pwedeng doon ay hilingin ng mga prosecutor na ilipat ang kustodiya nitong suspect sa Philippine authorities. Although kung babalikan natin yung kasaysayan, Jessica, talagang long shot yung mga ganyang senaryo. At alam naman natin yung nangyari nga kay Lance Corporal Smith ay na-convict na at dapat dadali na sa bilibid, ay hindi yun nangyari, nakulong sa Embahada ng Amerika sa Maynila, Jessica. June, ang classification o pagtawag hanggang sa mga sandaling ito ay ang terminology is possible suspect. Diba? Hindi pa tinutukoy na suspect, diretsahan itong sundalong Suspect Marine. Tama, Jessica, yun yung official line mula dito sa Embahada ng Amerika. Possible suspect. Minsan kasi pag nag-iimbestiga ang Philippine National Police, alam natin sinasabi agad na siya ay suspect. Pero dito, bukod sa terminolohiyang suspect, ay nadagdagan pa ng possible. So hindi natin malalaman kung how this plays out sa mga susunod na araw, lalo na pag dumating na ito sa punto na kailangan na itong isampa sa prosecutor's office at kung magkaroon ng probable cause ay umabot na sa korte mismo, Jessica. Just another thing that I want clarified. Base dun sa report, tama ba na 1 hour after nila mag-check-in dun sa lodge, saka natagpo ang patay na itong biktima? Tama ba yun, June? Ang nangyari kasi nun, Jessica, ay naiwan nitong sinasabing foreigner na suspect yung room number 1 na nakabukas at yung nasa reception area naman nung lodge na yan, doon lang nagkaroon ng pagkakataon na masilip yung kwarto at doon niya nga nakita na nakahandusa yung bangkay ng biktimang transgender doon sa toilet. Wala daw kamalay-malay itong receptionist na ito, Jessica, dahil wala raw itong narinig na commotion, wala itong narinig na ingay sa loob ng kwarto. Kaya nagtataka itong mga otoridad din kung paano nangyari yon. At talagang ang sinasabi nila parang kung gagamitin ko lang yung word ng isang investigador, talagang iba yung klase ng training nung pumatay dito sa biktima na ito para maisagawa ng ganun na walang kaingay-ingay, Jessica. Interesting. Maraming salamat sa'yo, June Veneracion.